Bansang Iran, mga sangkay, natatakot na nga ba sa Israel o magsisimula na din pong maghiganti? Good day, mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Kung ikaw ay isang solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. At mga sangkay, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna ang ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.3 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa paparating na 1.4 million na mga solid sangkay, ano pang iniintay mo? May makikita po ka sa baba, mga sangkay. May makikita ka sa ibaba na subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, pag-usapan po natin. Kasi meron daw pong hinihinging kondisyon itong Iran para daw hindi sila gumawa ng pag-atake bilang paghihiganti sa Israel. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon, mga sangkay, kasi ewan ko, kasi mukhang kalmado ang Iran ngayon eh. Kasi kumbaga kahit po winasak ng Israel ang kanilang mga military bases, nagkaroon pa rin po ng awa ang Israel sa mga tao po doon sa Iran na hindi po idamay. So ang ginawa pong paglusob ng Israel ay doon lamang po sa mga military bases ng Iran. Pero ang malala po doon, yung kanilang air defense, mga aircraft, mga sangkay, mga pandigma sa himpapawid, wala na. Marami po doon, mga sangkay, nawasak po ng Israel. Pero ang good news, hindi inatake ng Israel ang kanilang mga oil facilities. At lalong-lalong na po yung komunidad. Kung kaya't, kumbaga parang nagpapasalamat pa po dito ang Iran. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin itong balita. Nagkaroon daw po ng unang statement. First statement itong supreme leader ng Iran matapos po ang pag-atake ng Israel. Tingnan po natin. Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has made his first official remarks on Israel's strikes on the country. He says Iranian officials should determine how best to demonstrate Iran's power to Israel after the attacks. Okay. Alam niyo, mga sangkay, malaking usapin kasi ito ngayon, itong nangyayari dyan sa Israel, kasi posibleng pagsimulan itong ng ikatlong digmaan pandaigdigan pag hindi po naawat itong Iran at Israel. At alam po natin ang kakayahan din ng Israel na kahit maliit lamang po silang bansa, kaya po nila makipagsabayan. Maliban pa po dyan, mga sangkay, sa sinasabing sila po ang tinatawag ng Biblia na bayan ng Diyos. Diba? Marami nga po mga pastors ang nagsasabi, mga sangkay, na ang Israel up to now ay guided pa rin daw po ng ating Panginoong Diyos. Iniingatan pa rin daw po sila, kung kaya't lagi po nilang naipapanalo ang digmaan. So ngayon, ano kayang statement? Ano ang gagawin ng Iran? Maghihiganti na ba sila sa Israel? Nagsalita na po kasi ang supreme leader ng Iran. For an Israeli assassination on Iranian soil in July. Ayan. Ito po yung supreme leader ng Iran. 2 nights ago, they carried out a malicious act. They, of course, exaggerated, which is wrong. But at the same time, it shouldn't be downplayed, either by saying it was insignificant or unimportant. The Zionist regime is... Okay. Ang sabi po ng Iran leader, mga sangkay, ini-exage lang daw po yung mga balita, mga sangkay, tungkol po sa pag-atake ng Israel. Ano ba? Parang sinasabi ba nila na hindi ito malalang pag-atake ng Israel? Well, kung ako tatanungin, mga sangkay, hindi naman talaga. Kasi hindi dinamay ng Israel yung mga walang kamalay-malay na tao doon sa Iran. Hindi po tulad sa ginawa ng Iran sa Israel. Nakita nyo kung gaano po karaming missile ang kanilang pinalipad. Pero ang malala dito, yung mga kampo ng mga kasundaluhan ng Iran ang nadali. Escalations must be stopped. They are making serious mistakes in judgment. They do not understand the Iranian people. They
have not recognized the strength, capability, creativity, and determination of the Iranian nation. Alam niyo mga sangga, ito pang ang medyo baga napalaisipan. Kasi sa Biblia, itong Iran, ito pa rin po yung pangalan na nakasulat sa Biblia, Persia. Yun po yung original nilang katawagan, identity. Mga Persian people po ito sila. Sa Bible, mga sangkay, sa prophecy, Bible prophecy, isa ang Iran o Persia sa susupil sa Israel. Kasama po yung di mabilang na mga kasundaluhan. Ayon po sa Bible, mga sangkay, sa Gog and Magog battle, kung saan papalibutan po nila ang Israel. Ngayon, yan po ang inaabangan ng lahat, mga sangkay, kung kailan mangyayari ito. Pero kung pagbabasihan po natin ang Biblia, magaganap po ito na ang detalyadong pagkakasabi ng Bible, maraming mga bansa, mga malalakas itong bansa, nagsama-sama para po kalabanin ang Israel o Jerusalem. Pero, mga sangkay, yun yung time na maipapanalo ng Israel kasi tutulungan po mismo sila ng Panginoong Diyos. So, ito mga sangkay, nabanggit po mismo yung Iran or Persia ng Biblia. Kaya very interesting mga sangkay at dapat po talaga natin masundan itong nangyayari dyan sa Middle East. They must be made to understand these realities, and it's up to the country's authorities to determine the appropriate response that best serves the interest of the nation and the country. I'm going to speak to our correspondent, Russell Souter. He's joining us live from Tehran. What do we make of the Supreme Leader's statement? Well, after Israeli attack, there were some assessments in Iran that Israelis' attack were quite limited and has just caused a very minor damage. So, okay. So, sinasabi po dito na minor damage lang daw po ang pag-atake ng Israel. Kumbaga, hindi po nila binigyan mga sangkay ng malaking pansin sapagkat minor damage lang daw. Pero mga sangkay, sa lumalabas po na report, hindi po yun minor. Kasi nga po, yung mismong air defense ng Iran ang binasag po ng Israel. Kasi, hindi pwedeng idamay ng Israel yung komunidad ng Iranian. Wala pong kamalay-malay ang mga yan, mga sangkay. At ang gusto nga po ng Israel, makalaya po yung Iranian people sa mabagsik at mahigpit na sistema ng pamamalakad po nitong supreme leader nila, mga sangkay. Kaya siguro hindi po dinamay. Pero, hindi po yun basta-basta na pag-atake ng Israel. Pero siyempre, galing po itong balita sa Iran, mga sangkay, sinasabi po ng supreme leader nila na ini-exage lang daw itong mga balita. So, overall, they were regarded as insignificant. But today, the supreme leader of Iran is saying that, well, actually, it was not insignificant. It shouldn't be underestimated. And he's saying that Israelis' miscalculations must be stopped. So when he says Israel's miscalculation must be stopped, he's referring to the element of deterrence. Previously, all of the Iranian attacks on Iran were aiming to achieve two things. First, to reestablish a deterrence, and second, to do that without leading an all-out war. But now, as Israel responded to Iran's attack, now it's clear that Iran partly failed in terms of establishing the deterrence. That's why the supreme leader is referring that. So, compared to his previous statements after the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran or after Israel's bombing of Iran's embassy in Damascus, definitely the tone of the statement is softer, but he is still extremely cautious and calling on officials to remain on high alert until the deterrence is re-established. Okay. So, sinasabi po dito, mga sangkay, na itong supreme leader ng Iran ay hindi po masyadong mainit, mga sangkay, nung siya po ay nagbigay ng kanyang pahayag. Mas daw po ito, mas kalmado po ngayon, hindi po tulad nung una. Bakit kaya, mga sangkay? Natatakot na nga ba sila sa Israel? At alam nyo, mga sangkay, itong leader po ng Iran, sa ilalim na po yan ng lupa nagtatago, mga sangkay, dahil po sa takot, na-targetin na naman po sila ng Israel. Kasi, di ba, kung titingnan nyo mga sangkay yung nangyayari, mga matataas na opisyal ang tinatarget po ng Israel. Pinapatumba po nila.
So, ano malay natin kung ito na po ang isusunod ng Israel? Mga sangkay, di ba? So, ngayon, kalmado po siya. At sinasabi po dito na, hindi naman ganun kalaki ang damage. Hindi ba ganun kalaki ang damage o pinapalabas lang nila para hindi sila mapahiya at para hindi mahalata na natatakot na sila kaya ayaw na po nilang sumabay at maghiganti sa Israel. Kasi, depende yung gagawin sa kanila eh. Halimbawa, kung itong Iran, mga sangkay, gagawa po sila ng malaking hakbang against Israel, ang Israel ay magre-response ng mas malala din. Yun lang po yun, mga sangkay, until na umabot tayo sa World War III. Diyos mio marimar, wag naman po sana, mga sangkay, no? Ngayon, ang kondisyon ng Iran, nangihingi ng kondisyon ng Iran, na itigil na daw po ng Israel ang kanilang mga pag-atake sa lahat ng kalaban. Eh, ang problema kasi dito, mga sangkay, inumpisahan po nila ang Israel, di ba? Eh, ngayon, lahat ng mga kalaban, gusto ng Israel mapabagsak. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ano sa tingin nyo? Ano ang basa nyo sa statement dito ng leader ng Iran? No? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito at mga content. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.